Nung pumasok ang mga pulis, pina-face the wall ang mga lahat ng bantay sa provincial jail, pinatay ang kamera, kinuha ang susi ng kanyang selda at pumasok na ang mga pulis sa kanyang selda. Narinig ng mga kasamahan niya doon sa loob ng kulungan, nagmamakaawa ang aking ama na, "Sir, huwag niyo po akong patayin." Pero binaliwala lang ang sinabi ng papa ko, pinutukan pa rin siya. Sana pagbigyan nila ako na makauwi. Na makadalaw man lang at makita ang papa ko na nakaburol sa Kerwin, of course, you believe that your father, the late Mayor Espinosa, is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa, na hindi ako pinayagan na makauwi sa lugar namin para makita sa kahuli-hulihan na panahon ang daddy ko. Was there ever a time, Kerwin, that you validated or you verified the truthfulness of the fact that your father is included in the narco list? Na ano ko na yun, na positive na talaga, na naniwala ko kasi sa TV at sinabi ni Pangulong Duterte na kasama ang papa ko sa listahan ng mga narco-list. And that is the reason why you conclude already that indeed your father is among those in the narco list. Yes, Tama ba? yes po, yes po. There are three important statements you made in your sinumpaang salaysay which really captured my attention. First, Kerwin, is the raid which happened in the house of your late father in August 2016. You mentioned in your affidavit that the guns, the explosives, and the drugs were all planted, and you were certain because prior to the raid, there were women who cleaned up the entire house. Yes. Because they are apprehensive already that any time there will be a raid in the house. Yes po. Bago nangyari ang raid, yung mga women supporter ng daddy ko nandoon sa bahay. Kasi yung daddy ko doon na tumira sa munisipyo. Nagbabantay ang mga women supporter ni daddy sa bahay namin, ancestral house. Habang nandoon sila, lininisan nila yung bahay ni daddy. At yung sinabi, nandoon daw nakita sa cabinet, sila mismo nagtaka kung paano nakita na merong mga illegal na bagay doon sa cabinet. Samantalang ang dami nilang naglinis na wala silang nakitang droga. What do you believe? Ano yung pinaniniwalaan mong tunay na pangyayari sa loob ng Baybay, Leyte, kaugnay ng pagkamatay ng iyong ama? From the very beginning, pagpasok sa selda ng aking ama, Kerwin, kung nakikilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, maari mo bang banggitin sino itong mga polis na pumasok sa selda ng iyong ama? Sa sinabi ng aking source, pumasok doon si Leo Laraga. Leo Laraga, siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Sino pa ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Colonel Marcos at si Sir Matera, kasi mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila'y naririto sa bulwagang ito. Mr. Chair, You stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo ang noon ay PNP Chief Bato na Opo. kailangan mong gawin
kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung planong tinutukoy? May mga pangalan na pinid sa akin, sinubo at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. Protector daw si Ma'am Laila, si Jiraham, si Peter ko, In sila other po. words, Kerwin, ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? Talagang sinunod ko po kasi Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. oh, Di ba? Bakit mo sinunod ang utos ng Nonay PNP Chief Bato? kung siguro kayo kung kahit sino naman sa atin na mga tao dito nandito sa loob ng Quadcom talagang susunod dahil kapalit na yon ng buhay mo at lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano.